So, hi guys! Welcome to 6-7 Podcast! So, we have our lovely guest over here. We have Hannah, we have Grace, we have Nicolo, Hello guys. and Keisha. So, welcome to our podcast, guys. Yes. Yes. Okay, so before we start, i-ask ko lang if familiar ba kayo sa peanut gallery issue? Oo, kasi naging trending siya online. Maraming naging discussions at iba't ibang opinions tungkol dun sa nangyari. Same. Based sa documentary, nagkaroon ng allegations involving extortion and media practices. Tapos may iba't ibang panig din na naglabas ng kanilang statements and evidences. Oo, and because of that, maraming netizens ang agad na mag-react tapos pumili ng side. So habang pinapanood ko yung documentary ng KMJS, parang napaisip na lang ako, gaano ba talaga kahirap malaman ang katotohanan, lalo na maraming conflicting claims. Exactly. Hindi lang siya tungkol sa tama or mali. It's also about the truth, the credibility, the fairness, and the responsibility. Especially kapag nasa media or public eye yung pinag-usapan natin issue. That's a great point, guys. Sobrang gaganda ng opinion ninyo base sa topic natin ngayon, which is yun nga, yung peanut gallery issue na naging controversial talaga siya. So, let us dwell naman sa how can virtue ethics help us to be more truthful, especially sa media, kasi syempre it's very fast na kumakalat ngayon, and para mas malaman naman natin kung ano man yung mga guidelines na dapat natin gawin sa media. Siguro bago muna natin sagutin yan, pag-usapan muna natin kung bakit ethically important yung issue. For me kasi important siya dahil maraming conflicting claims. Hindi lang reputasyon ng mga involved ang naaapektuhan, kundi pati yung trust ng public. Totoo. Usually kasi pag may controversy, ang unang tinatanong natin is, sino ba talaga yung tama? Pero virtue ethics encourages us to ask a different question. Anong klaseng tao ang pinapakita natin maging sa paraan ng pag-handle natin ng situation? Exactly. Kasi sa virtue ethics, hindi lang naman actions sa tinitingnan natin dyan, di ba? Oo, tama. At mahalaga yan lalo na sa mga social media practitioners. Kasi imagine natin, kapag meron tayong mga public claim na ginagawa, maraming tao rin yung mga maapektuhan. Kaya dapat guide din tayo ng truthfulness at responsibility palagi. Yeah guys, very gaganda ng opinion ninyo sa ating topic today. Next naman na pag-uusapan natin is kung ano ba yung mga virtue ethics na dapat meron ng isang tao para mas maging responsible user sila sa media, especially na very fast wide nga yung media na mabilis kumalat. So ano ba sa tingin ninyo ang appropriate na virtue ethics na meron ng isang tao sa media? For me, truthfulness talaga. Bago maglabas ng impormasyon, dapat verified mo na yung facts, hindi yung puro assumptions lang or hearsay. I agree. Tapos, justice din. Dapat fair sa lahat ng sides. Hindi dapat pinapabura ng isang panig ng walang sapat na ebidensya. Tapos for me, I think responsibility. Kasi minsan nakakalimutan natin kung gaano ba talaga kalaki yung influence ng media. Kasi isang post or isang report lang, pwede magbago yung pananaw natin sa maraming tao. Tama. At kapag naging consistent na ginagawa yung mga virtues na ito, mas tumataas yung mga public trust. And kapag tumaas ang public trust, mas nagiging credible sila sa mata ng audience natin. Tama kayo dyan, guys. I agree with your opinions. Very important talaga na magkaroon tayo ng virtue ethics, especially sa media. Kasi mas natutulungan nila tayo mas maging responsible and mas especially sa mga information na napagkukuhanan natin, at para mas aware tayo sa mga issues, especially sa mga informations na nakakalap natin sa online. Okay? So, next topic naman na pag-uusapan natin is, sa tingin ko makaka-relate tayo lahat dito. Kasi as much as I know, students tayo lahat. And sa tingin ninyo, ano naman yung mga virtues natin na students na natutunan natin sa school, sa media literacy, yon example. Kung ano ba yung appropriate na virtue ang kailangan natin i-apply sa kumakalat na conflicting claims na makikita natin online. I think for me, prudence. Kasi, di ba sa social media, sobrang dali lang mag-share and mag-comment agad.
Yeah, very. So, ayun. I think prudence teaches us to think carefully before acting. For me, intellectual humility. Minsan kasi feeling natin, alam natin agad yung buong story after watching one video or reading one post. Pero in reality, baka kulang pa yung information natin. Yeah, I agree. Intellectual humility, nire-remind kasi tayo nito na okay lang na aminin na hindi natin alam ang lahat ng bagay at maging open tayo sa mga evidence at iba't ibang perspectives. And para sa akin naman, siguro another virtue is temperance. Sa social media naman kasi, di ko sasabihin lahat, pero some people, mabilis mag-trigger emotionally. Kasi kapag meron tayong mga nababasang, mga nakakagalit, mga issue, gusto natin mag-react agad, di ba? Pero syempre, with temperance, nakakatulong ito for us to stay calm and think before responding. Yes, I agree with kung ano yung sinabi ni Nico, no, na very important magkaroon ng temperance. Kasi lahat naman tayo dito, minsan nadadala tayo ng emotions and minsan yung emotions na yun nakakagawa tayo ng bagay na mabilis and sa tingin natin, ikaka-regret natin sa dulo. So, it is very important na maging mapanuri sa magiging actions. And with the saying na, think before you click, I know it's a very simple na word, pero I can say na makakatulong yun para mas maging responsible tayo sa mga magiging actions natin sa social media. So, next naman na pag-uusapan natin is kung ano yung mga dapat natin iwasan on social media. Ano ba yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin yung mag-react agad, impulsiveness, out of impulsiveness, okay? Especially dun sa sinabi nga ni Nico kanina na dapat tayo magkaroon ng temperance as virtue ethics kasi it can help us to control our emotions and para mas maging responsible na media user tayo. Okay? Kasi hindi naman minsan lahat ng bagay is nadadala tayo ng emotions and we don't want something na ikaka-regret natin in the end. So, sa tingin nyo, ano ba yung mga dapat nating iwasan na impulsiveness na reaction kapag nakakita tayo ng conflicting issues online? Siguro for me, very simple siya pero I think very effective naman siya. It's like, pag-pause bago mag-react, mag-isipin nyo muna. Ayan. Sa akin is pag-check ng sources instead of relying on one post or one creator. For me naman, kailangan natin i-consider yung iba't ibang perspectives. Tapos, i-ask na lang rin natin sa sarili natin kung may evidence ba talaga para sa claim natin. And syempre, kailangan meron tayong courage to admit na nagkamali tayo. Syempre, kailangan natin babaan yung mga pride natin, di ba? Kasi minsan, mas madaling ipaglaban yung mga opinion natin or claim natin kaysa tanggapin yung mga bagong impormasyon na dapat natin itigan. So, agree ako sa mga sinabi nyo na dapat hindi tayo nagre-react ng mabilisan out of impulsiveness. And tama ako and agree sa sinabi ni Grace na dapat tayong magkaroon ng reliable sources. Hindi lang dapat tayo mag-check ng iisang sources, kundi dapat multiple sources para ma-support yung mga issues and information na makikita natin online. Kasi hindi naman lahat is nandun mismo sa isang post. Dapat tayo mag-check ng multiple sources para ma-support yung claim na yun. So, ayan, buti at na tapos na tayo about the topic. Like what we've talked about, the peanut gallery issue is an eye-opening for us na media user and consumer, especially na very fast, wide kumalat ang mga information na makikita natin from the internet, and it is very important na magkaroon tayo ng virtue ethics para mas maging responsible tayo na consumer and user ng media. So, ang goal ng video namin na ito, ng podcast, ng episode na ito, is to talk about the virtue ethics na dapat maging na magkaroon ng isang tao. Kasi it will help us and guide us sa mga actions na gagawin natin sa media. Kasi like what we've talked about, yung mga virtue ethics na yon will help us to be help us and shape us na magkaroon tayo ng good character. Thank you guys. I hope we see you next on our next episode.